programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa nalalapit nga na pagtatapos ng Lilet Matias Attorney at Law. Lahat ng may kasalanan ay magbabayad na. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Hindi na nakaalis ng bansa si Patricia at si Ramir dahil naabutan sila ni Lilet at Kurt kasama ang mga kapulisan. Todo deny si Patricia sa akusasyon na pinaparatang sa kanya. Napilitan lang si Patriciang sumama dahil kay Ramir. Dahil kung wala raw tinatago si Patricia, ay kusa na siyang sasama sa presinto para sa mga katanungan na itinatanong sa kanya. Kaya sumama si Patricia sa presinto. Pinaglalaban ni Patricia na mali ang lahat ng paratang sa kanya. Huwag raw maniwala sila Lilet sa kasinungalingan ni Attorney Alon. Nagpakita pa nga si Patricia ng CCTV footage niya na nasa isang cafe shop siya nung mga oras na walang awang pinatay si Attorney Meredith. Pero pinabulaanan lahat ng iyon ni Lilet. Sinabi raw sa kanila nitong si Attorney Alon na hindi daw si Patricia ang nasa CCTV. Walang iba kundi si Vivian. Pero dahil dakilang sinungaling si Patricia, pinagpilitan pa rin niya na minamanipula lang din ni Attorney Alon ang lahat para maghanap ng damay. At siya ang napili nito. Ilang beses na raw nagsinungaling si Attorney Alon sa kanila. Magmula ng lokohin si Era. Tapos ngayon naman ay siya ang pinagdidiinan. Gigil na gigil si Patricia at ayaw talaga magpahuli sa mga pulis pati na rin kay Lilet. Samantala si Attorney Alon naman ay nagsiselebrate na sa pagkahuli kay Patricia. Sinabi ni Attorney Alon na hindi na ito ang tungkol sa pagbaba ng sentence ng kaso niya, kundi sa paghihiganti niya. Dahil nilaglag daw siya ni Patricia para lang makapabuhay siya ng matiwasay. Pero dahil tuso si Attorney Alon, ay hindi siya pumayag. Mas mabuti daw na sa pagbagsak nilang dalawa ay si Patricia daw ay mas mapupuruhan. Tingnan daw nila hanggang dulo kung hanggang saan naabot si Patricia. Napapangiting sinasabi ni Attorney Alon. Sa pagpapatuloy ng usapan ni Lilet at Patricia sa presinto, patuloy pa rin ang pagtanggi. Pinapalabas ni Patricia na puro kasinungalingan lang ang sinasabi ni Attorney Renan Alon sa kanila. At kung may ebidensya daw si Attorney Renan Alon, ay ilabas na niya ngayon. Buong tapang na sinabi ni Patricia na akala mo inosente talaga sa lahat ng bagay. Hindi na nakapagpigil si Ramir na magtanong sa asawa niyang si Patricia kung may kinalaman ba talaga si Patricia sa binibintang sa kanya. Pero galit lang na sumagot si Patricia na pati pa daw si Ramir ay naniniwala sa sinasabi nila. Siya raw ang asawa. Dapat si Patricia ang paniwalaan niya. Sumagot si Lilet na kahit siya ay ayaw din niyang maniwala sa mga paratang sa kanya. Pero hindi rin maiwasan ni Lilet na magduda. Sigaw ni Patricia, hindi ako mamamatay tao. Kahit galit daw siya noon kay Attorney Meredith, hindi raw sapat yon para patayin niya si Attorney Meredith dahil hindi daw niya kayang pumatay ng tao. Nagsimula nang magdrama si Patricia. Nakuha pa nga ni Patricia na sisihin si Lilet. Hindi raw maintindihan ni Patricia kung bakit nagawa daw ni Lilet na pagdudahan siya. Nasasaktan daw siya sa lahat ng ginagawa ni Lilet ngayon. Si Lilet daw na tinuring niyang anak ang unang magdududa sa kanya. Niwala daw siyang kasamang abogado ngayon para ipagtanggol ang sarili niya. Nagpatuloy ang kasinungalingan ni Patricia sa harap ng mga pulis pati na rin ni Lilet. Sinabi niya na kakausapin ni Patricia na kakausapin niya ang abogado niya. Sabay walk out at sinundan agad siya ng asawa niyang si Ramir. Pag-alis ni Patricia, nag-aalala raw si Lilet at iniisip kung sasabihin man niya kay Eira ang isa na namang problema dahil hindi pa nga tapos sa ngayon ang problema niya kay Renan. Tapos dadagdagan pa ulit ng tungkol naman sa kaso ng kanyang ina na si Attorney Meredith. Pero sinabi ni Kurt
na deserve ni Eira na malaman ang lahat, lalo pa at tungkol ito sa kaso ng nanay nila. Tutulong daw si Eira sa kaso at investigasyon. Tinawagan agad ni Lilet si Eira, pero hindi ito sumasagot. Kaya si Attorney Spanky na ang pinakisuyuan ni Lilet para magsabi kay Eira. Pinuntahan ni Attorney Spanky si Eira at sinabi ang tungkol sa video na kumakalat sa online. Pinanood niya kay Eira ang nangyari at nagbigay daw si Attorney Alo ng statement na si Patricia Engano ang pumatay sa nanay nila. Kaya laking gulat ni Eira sa nalaman niya. Samantala, si Ramir naman ay nagdududa na rin sa asawa niyang si Patricia. Di na raw niya alam kung ano at sino ang paniniwalaan niya sa ngayon. Pinagpipilitan kasi ni Patricia na nasira na raw siya ni Attorney Alon. Nakakahiya daw sa lahat ang nangyari sa kanila. Kaya sinabi ni Ramir na kung talagang hindi totoo ang lahat ng sinasabi ni Attorney Alon, huwag na siya magpumilit pang umalis ng bansa at tumulong na lang siya sa investigasyon. I-clear niya ang pangalan niya at patunayan na inosente siya. Kaya matapang na sinabi ni Patricia na sige at haharapin ko sila. Dahil sa mga nangyayari, nagpasya si Ramir na iwan muna si Patricia. Magstay daw muna siya sa kondo nila dahil hindi siya makapag-focus sa mga nangyayari sa bahay nila. Nagalit si Patricia dahil ngayon pa raw aalis si Ramir kung kailan may problema siya. Sinabi ni Patricia na kailangan niya ngayon si Ramir. Pero sinabi ni Ramir na ang kailangan ngayon ni Patricia ay isang criminal lawyer na magdedepensa sa kanya sa korte. Hindi raw pwede na i-ignore ni Ramir ang kasong isinampa ng anak niyang si Lilet dahil gusto lang naman daw ni Lilet ng hustisya para sa nanay niya. Hindi na raw niya alam kung kanino siyang papanig sa ngayon, kaya tuluyan ng iniwan ni Ramir si Patricia. Samantala, handa naman si Eira na pagbayarin si Patricia. Deserve ni Meredith ang hustisya. Samantala, wasted naman ngayon si Trixie dahil sa nangyari sa mami niyang si Patricia. Pero mas iniisip pa rin ngayon ni Trixie ang kapatid niyang si Lilet dahil hindi man lang daw siya naging matapang para sabihin kay Lilet ang buong katotohanan. Nakakuha naman na ng defense lawyer si Patricia na magtatanggol sa kanya sa korte. Kaya tuwang-tuwa itong si Patricia. Habang nag-uusap sila ay dumating si Eira sa bahay ng mga Engano para awayin sana si Patricia. Pero dahil abogado nga daw siya at parang nag-mature na nga ng kaunti itong si Eira, binalaan niya na lang si Patricia na magbabayad siya sa lahat ng ginawa niya sa mati niyang si Atty. Meredith. Kinagabihan, sinugod naman ni Calorena si Patricia at tinutukan niya ng patalim. Kaya takot na takot nga itong si Patricia. Samantala ito ngang si Lilet ay nakipagtulungan na kay Eira, alang-alang sa kanilang ina. Kaya wala nang nagawa si Eira kahit masama pa ang loob niya kay Lilet. Nakipagtulungan siya dito para makamit ang hustisya na nararapat para sa kanilang ina. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.